Matapos ang insidente ng pamamaril ng dalawang estudyante sa Tacloban, Leyte, ay nagkalat na naman itong si Kliriring sa harap ng media matapos kasing punain ni VP Sara ang pamahalaan kaugnay sa kanilang kakulangan sa seguridad at pagprotekta sa mga kabataan sa mga paaralan. Ay bumanat na naman itong aso ng palasyo matapos i-connect at isisi sa mga Duterte ang insidente ng pamamaril sa Tacloban, Leyte, kung saan nagmukhang 80-80 itong si Kliriring na pati ang pagbomba ng mga teroristang Abu Sayyaf at pananambang ng mga NPA noon sa security team ni PRRD ay isinisi nitong si Manang Claire sa mga Duterte para lang siya ay may masabi. Ibig sabihin, estudyante dapat minomonitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. Talaga, Charmin? At kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barilan sa loob ng classroom? Isang 15-year-old grade 7 student ang involved. Pwede na! This is 2019. It occurred 2019. Okay kayo. Bakit hindi ito kaya nakita sa intelligence report ng kanyang ama? At ito, meron pa rin po. Ito, terorista di umano ang nagsagawa. Pastilan! September 2016. Philippines bomb, Davao attack, blame on Abu Sayyaf. Tanga talaga. Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama para marisulba or ma-counter ito agad? Ano ba to? Okay? Meron pa pong isa. November 29, 2016. 9 injured in bomb blast targeting Duterte's security team. Magaling naman po yata siya magpuna. Pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. Baliw ka yata eh. At ito pa po. 2019, Duterte Honors Cup killed in school explosion. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. Baliw. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!